Hallelujah. The best love offering unto our God. Hallelujah, Jesus, the Son of the living God, the King of kings and the Lord of lords, the Most High God, the powerful God. There is none like you, Lord God. All knees will bow down before you, and all tongues will say, Jesus Christ, you are our Lord. You're our Savior. Thank you, God, for this morning. Mapanatag kaming dinala mo sa lugar na ito. Merong pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat sa iyo. Nabubuhay kami dahil sa iyo lamang po, Ama, in the name of Jesus. Sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat may dakila kang plano sa buhay ng bawat isa. Your steadfast love never ceases. They are new every morning. They are new every morning. Kaya nga, Ama, sa oras na ito, muli po kami nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa. Wala kami sa banig karamdaman. Narito kami para sumamba at magpuri sa iyo. Lord God, kilala mo ang bawat isa. Ano man po yung hadlang, kaya hindi ka makakakilos sa aming kalagitnaan, maging sa buhay ng bawat isa. Kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa iyo at inaamin po namin tulad na inyong sinabi, wala po kami talaga kung wala ka sa amin. Wala kayong magagawa kung wala ako sa inyo. Ito ang sabi nyo. Inaamin po namin yon. Kaya Ama, salamat po sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na naglilinis ng aming spirito, kaluluwa at katawan. At sa oras na ito, Ama, sa paghahayag na iyong salita, salamat sa iyong lingkod na gagamitin. Tunay nga, Panginoon, mga bagong bagay na amin matatanggap sa araw na ito na magpapatatag, magpapaangat ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, pagpalain niyo po lahat ng gawain ng JA1 sa buong mundo. Maging lahat na iyong lingkod na gagamitin, pangunahan mo po sila. Salamat po na ngayon pa lang, inaangkin namin ang tagumpay, maging ang parating pa lang sa lugar na ito. Dinideklara namin, O Diyos, ang iyong divine protection sa buhay ng bawat isa, maging ang mga nasa online in the name of Jesus. Abba Father, thank you so much for the victory na ngayon pa lang ay aming inaangkin. Sa iyo ang papuri, parangal, pagsamba, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Isa pong kagalakan na maipakilala po sa atin ang atin pong guest speaker for this morning. Siya po ay one of the elders of this church, the supervising pastor of Laguna, J1 Laguna Satellite Churches, and he is also the senior pastor of JA1 Korea, no other than isa sa ating mga tatay, Reverend Gani Gorospe. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po niya. Praise the Lord. Isang magandang umaga. Pinagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. At siguro mga 2 years ago, nung ako po ay muling tumayo, nung huling kong tayo rito sa inyo at nangaral ng araw ng linggo. Nagkataon po, sina Bishop ngayon ay nasa Israel, ang ating apostol, together with his team. So, continue to pray for their safety, na ma-explore nila ang Israel at maibalita sa atin pagbalik nila yung magagandang ginawa ng Diyos. Amen? Excited ba tayong lahat? Amen? Praise God. Palapakan natin si Lord ng the best. So, 8:28 po sa aking orasan because I was given an hour to share the message of God today. So, ayaw kong sayangin yung bawat sandali na gusto kong maibahagi sa inyo ang aral ngayon.
Okay, tayo sumandaling yumuko. Panginoon, salamat po. Let your word, O God, ay mailagak sa amin pong hapagkainan ngayon at mabusog kaming lahat. At sinasaway namin ang lahat ng kilos ng kaaway, and we are declaring in this place, O God, the very presence of the Holy Spirit. We thank you, we honor you, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Today po ay gusto kong i-share ang aral na ito. First slide natin. James chapter 1, verse 18. Ang sabi niya, of his own will begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creatures. Ang sabi ng James 1:18. Sabi niya, of his own will begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creatures. Para mas lalo nating maunawaan, ibigay natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang nilalang. Guhitan ninyo sa inyong Bible kung meron kayo, yung salitang higit kaysa lahat ng kanyang nilalang. Ngayong oras na ito, gusto kong dalhin sa inyo ang mensaheng pinamagatan kong dapat maging masaya ka. Hello? Sabi mo sa katabi mo, mukhang malungkot, dapat maging masaya ka. Ngayong araw na ito, gusto kong ilatag ang aral na ito na pinamagatan kong dapat maging masaya ka, at gusto ko po na konstruktibo ninyong maintindihan at maunawaan na wala kang ibang alternatibo kundi ito ang posisyon mo lagi. Ito yung laging sitwasyon mo dapat. Ito yung dapat laging nakikita sa iyo, yung dapat maging masaya ka. Okay? Sabi ko, alam ba natin na tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos? Kayo ba sold out na tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos? Naniniwala kayo? Kung kayo naniniwala, palakpakan natin si Lord. Yun. Ibig sabihin, tayo nagkakaisa na tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Ngayon, kung bakit ang aral ay dapat maging masaya ka, sapagkat sabi ko nga, Panginoon, bigyan mo ako ng aral na gusto mong malaman ng JA1 Batangas. At itong aral na ito, sabi nung ating binasa kaninang talata, ay tayo daw yung pangunahin. Sabi niya, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang nilalang. So, ating seryosohin na unawain, bakit kailangan mong maging masaya? Kailangan may lay down natin yung foundation, ano yung dahilan? At sabi ko, tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Doon sa Genesis chapter 1, beginning verse 4 to 25, pag pinag-aralan natin yan, buklatin nyo yung Bible nyo ha, basahin niyo yung Genesis chapter 1 verse 4 to 25, sabi dito, matapos ang Diyos likhain mula sa unang araw hanggang ika-6 na araw ang lahat, ang Diyos ay nasihan. When God prepared and created everything na inihanda niya para pag ginawa niya ang tao, ang sabi ng Bible, lubos siya ay nasiyahan. Nung nilikha niya ang langit at lupa, nasiyahan ng Diyos. Nung nilikha niya ang mga hayop, nasiyahan ng Diyos. Nung paghiwalayin niya ang liwanag at ang araw, nasiyahan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia. At subalit noong sa Genesis chapter 1 verse 31, subalit nang likhain niya ang tao, ang Diyos ay lubos na nasiyahan. Nung likhain niya ang langit at lupa, nasiyahan ng Diyos. Nung likhain niya ang lahat ng bagay na nakaprepare para sa kanyang lilikhaing tao, nasiyahan ng Diyos. Pero nung likhain niya ang tao, lubos na nasiyahan ng Diyos. Pansinin niyo ha? Lubos daw siyang nasiyahan. Bakit ang aral ngayon ay kailangang dapat maging masaya ka? Sinong pumunta rito na may problema? Taas kamay. Sinong pumunta rito na pangit ang araw niya kahapon? Ha? Sabi ko sa inyo kanina, pagka naunawaan mo ang aral ngayon, hindi ka na magiging malungkot.
magiging unfair sa iyo na magiging malungkot ka pag naintindihan mong aral na ito. Sabi ko sa inyo kanina, tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. At nung nilikha niya ang tao, lubos na nasiya ng Diyos. Nakaranas na kayong gumawa ng isang bagay, tapos parang sakto lang yung pakiramdam mong ligaya. Pero nung create, inayos mo ulit, pinaganda mo, wow! Sobra-sobra yung galak sa iyong puso kasi lampas doon sa natural na kaligayahan ang iyong nararamdaman. Hello? Ngayon, sabi ko kanina, ang buhay ng tao ay puno ng kagandahan at kahusayan. Kindly show it, please. Ang buhay ng tao ay puno ng kagandahan at kahusayan sapagkat ang tao ay likha sa wangis ng Diyos. Hinighlight ko yung puno ng kagandahan at kausayan. Kung hindi mo pa nakikita itong bagay na ito sa iyong buhay, kumbinsihin mo ang sarili mo na ikaw yung pinakamagandang nilikha ng Diyos. Tao ang maganda at pinakamaganda, pinakamataas, pinakamahusay, pinakaperpektong nilikha ng Diyos na nagpaligaya sa Kanya. Nung nilikha niya ang ibon, mga hayop, mga halaman, lahat ng bagay na ating nakikita, nasiyahan lang ang Diyos. Pero nung likhain niya ang tao, lubos na nasiyahan ang Diyos. Hello? Kung mismo ang Diyos ay lubos na nasiyahan, dapat yun na yung driving factor ngayon sa iyo, hindi na yung red flag sa sitwasyon mo sa buhay na nakikita mo yung mga negatibo. Kundi, wow, grabe pala, lubos palang nasiyahan ng Diyos nung likhain niya ang tao. At ang sabi ng Bible, sabi ko, ang buhay ng tao ay puno ng kagandahan at kahusayan. Kailangan mo kasing makita yung kagandahan na yun at yung kahusayan na yun, sapagkat ang tao ay likha sa wangis ng Diyos. Pag sinabi nating likha sa wangis ng Diyos, yung saktong wangis ng Diyos, likha ang tao. Patutunayan ko sa inyo kung bakit minsan ang tingin ng tao unfair ang buhay. Makinig kayong maigi ha. Para paglabas nyo mamaya sa pintuan na yan, kumbinsido ka na bit-bit mo ang kadagdagang pananampalataya na hindi ka dapat nalulungkot, na hindi ka dapat nagmumukmok, na hindi ka dapat talunan, na hindi ka dapat negatibong mag-isip. Bakit? Sabi ko, ang totoo, kamukha natin ang Diyos at katulad natin siya sa wangis. Yan yung totoo. Kasi mismo ang sabi ng Bible Gusto ko kasi kayong kumbinsihin na ikaw is nilikha ka ng Diyos at ang tao ang pinakamataas na uri na nagpaligaya, na ang tao lamang ang nakapagpaligaya sa kanya ng lubusan. Okay? Ang totoo, kamukha natin ng Diyos at katulad natin siya. Ang napakalaking tanong, kung kamukha natin ng Diyos, ba't di tayo magkakamukha? Problema na natin yan. Tanong natin yan sa Lord later on. Pagdating natin sa langit, Lord, ba't hindi ko kamukha si ganito? Si brother na ganito? Bakit ako sakto lang ang itsura? Siya iba. Patunayan ko. Sabi ko, ang bumubunggo na sa ating makita ang wangis natin sa Diyos ay ang mga tanong natin na bakit pandak ako? Malaki mata ko. Marahil natatanong natin, malaki ulo ko. Sakang ako, mataba, panot, pangit, maitim, pango, payat, sakang utal ako. Paano mo masasabi na kawangis mo ang Diyos? Di ba minsan tanong natin yon? Ba't ako sakang? Kung kamukha ko ang Diyos, ba't ako sakang? Bakit ako panot? Bakit ako maitim? Bakit ganito, itsura ko, sakto lang, samantalang siya, ang ganda-ganda niya. Di ba? Parang ganon. Sometimes, the reason why we are not sold out that God created us according to the image of God, it is because of those questions. Yun yung mga tanong kung anak ako ng Diyos, kawangis ako ng Diyos, ba't ako pinababayaan ng Diyos na maghihirap? Mga customer ko lumalayo sa akin. Yung mga tao galit sa akin. Parang pinagkakaisahan ako, parang galit ang mundo sa akin. I'll tell you, may kanya-kanyang season ang tao. Ang good news na gusto kong i-share sa inyo ngayon, kaya dapat maging masaya ka, kasi pag-aari ng Diyos ang oras at panahon. Hello?
Darating yung time, magugulat ka, kaya kang gulantangin ng Diyos sa isang iglap, ganda na ng buhay mo. Kaya kang gulantangin ng Diyos sa isang iglap, nakasakay ka na ng eroplano. Kaya kang gulantangin ng Diyos sa isang iglap, na ang dami-daming magagandang bagay nang nangyayaring nakapila sa buhay mo. Pero dapat, maintindihan mo muna yung aral ngayon. Ang aral, dapat maging masaya ka. Dapat itong mga bumubunggo na ito sa atin, hindi dapat natin to tinitignan. Bakit ko sinabi ito? Kasi, actually, si Satanas, hindi ka naman basta-basta dadaluhungin ng biglaan para itumba. Sapat na sa kanya yung maglagay lamang siya ng negatibo sa iyong kaisipan. Talo ka na. Sapat na yung makapagbigay siya ng pagdududa, pag-aalinlangan, hinagpis, galit, inis, na konti. Sapat na yon para kanya itumba. Nakuha niyo? Tingnan niyo mga kapatid. It's just like Job. Si Job, di ba? Inunti-unti ni Satanas Pero it was proven, pigang-piga si Job Napiga kay Job yung lahat-lahat. Pati asawa niya, ginamit ng kaaway para mapiga siya ng todo. Pero anong sabi ni Job? Mabuti lamang ba ang pwedeng magbuhat sa Diyos? Amen? Kung ang sitwasyon mo ngayon ay nasa balag ka ng alanganin, nasa sitwasyon ka na parang negative na ngayon, makinig ka maigi. Kasi merong isang kisap mata May isang iglap na pwedeng mangyari. Yung isang nag-iingalo, mamamatay na, pero merong isang nanalangin na puno-puno ng pananampalataya, sa isang iglap, nadugtungan ng buhay. Palugin na ang negosyo mo, negative na, magsasara na, ilalagay mo na lamang ng foreclose Pero sa isang iglap, may nagsabi sa'yo, teka, I will help you. Sa isang iglap. Ang advantage natin, kaya kailangan dapat maging masaya ka. Ito na. Katotohanan. Meron po akong katotohanan 7 na inilagay. Number 1. Pag titignan natin ang ating kapintasan, ay tumitingin tayo sa maling bagay. Ang ating espiritu ay maganda kung saan ang espiritu ng Diyos nakatira. Nakaranas na tayong tumira sa magandang tahanan, makapasok tayo sa isang lugar na napakaganda, komportable tayo at masasabi natin premium first class. Nakaranas na tayong makasakay ng isang sasakyan na first class, premium talaga. Nakaranas na tayong saludarin tayo ng first class, premium. Alam niyo ba? Pag tinitignan mo yung bumubunggo sa iyong para mapaniwalang kawangis mo ang Diyos, tumitingin ka sa maling bagay. Isipin mo na lang. Sabi ko, ang ating espiritu'y maganda kung saan ang espiritu ng Diyos nakatira. Pag malalim mong naiintindihan at klaro mong nauunawaan na tinitirhan ka nga ng Diyos ngayon, hindi ka dapat at walang puwang dapat sa iyo yung lungkot kasi nakatira ang Diyos nga sa iyo. Do you really appreciate that God is in your life if you know and believe it within your heart na ang Diyos ay nakatira sa iyo? Ibig sabihin, isipin mo na lang, ang Diyos ng mga Diyos nakatira sa iyo. Anong dapat mong pakiramdam? Malungkat? Aba naman. Yung bisitahin ka nga at katuking ka nga ngayon ng politiko at pumasok sa bahay mo, unexpected idol mo yun. Tuwan-tuwa ka bigla Amen? How much more? God ang nasa iyo ngayon. Paano ba natin sinasaludar ang Diyos na nasa atin? Kasi
maraming Kristiyano, nagiging talunan sila kasi sapagkat ang kanilang kaisipan, nung tinanggap nilang ating Panginoon, teorya ang kanilang tinanggap. Hindi, persona ang tinanggap mo. Ibig sabihin, persona, humihinga. Sabi ko, huwag kang titingin sa maling bagay. Huwag mong titignan yung kapintasan mo, huwag mong titignan yung kahinaan mo, huwag mong titignan yung kulang mo, kasi maling bagay yon, mali ang tinitignan mo. Sabi ng Diyos, nung nilikha niya ang tao, lubos siyang nasiyahan. Kung solido kang sold out ka sa sinasabi ng Diyos na salita ng Panginoon, dapat masayang-masaya ka din. Sabi nga nung aking associate, hindi baling walang kwarta. Umasta ka naman dapat na milyonaryo ka. Amen. Wala ka nang kwarta kay asta pang mahirap. Umasta kang mayamang ka. Ang Diyos ay nasa iyo. Papasok ba ang Diyos sa iyo kung hindi ka maganda? Oo naman. Kaya naman kayo mga taga-Batangas Aba. Pag ang Diyos nasa iyo, ang tanong, bakit ka pinasok ng Diyos? Kasi nga, inanyayahan mo siya. Ang tao nga, pagka inanyayahan mo sa tahanan mo at merong pangit na bagay na nakikita, pipistaan ka eh. Pero ang Diyos, nung pumasok siya sa iyo, walang reservation. Pinasok ka, sabi ng Bible, sabi ni Pablo, makasalanan ka pa lang, minahal ka na ng Diyos. Grabe ang Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 10. Binibilisan ko ng konti. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Nung pumasok ang Diyos sa buhay mo, hindi siya pumasok para paghirapin ka. Hindi siya pumasok para palungkotin ang buhay mo. Hindi siya pumasok para pagkulangin ang buhay mo. Pumasok siya para kompletohin ang buhay mo. Amen? Pumasok siya para kompletohin ang buhay mo. Kaya nga sabi ko nga, sabi ng Panginoon, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, hindi tayo nilalang likha. Sabi niya, hindi ayon sa wangis ng hayop, kundi wangis ng Diyos. Nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay. Kaya dapat pag na-born again ka, na totoo ha? Kasi maraming born againan ngayon eh. Kasi ang born again, madaling minsan lokohin. Makapunta sa mga born again yan kasi madaling makautang dyan. May mga ganun eh. Maraming mga mandarambong sa mundo ngayon eh. Na ang niloloko nila Christian. Kasi nga madaling lokohin. Gusto ko ipaintindi sa atin. May purpose ang God sa buhay natin. Dapat kang maging masaya kasi ang Diyos nasa iyo. Walang puwang dapat ang lungkot. Nakakaramdam tayo minsan ng pigati at lungkot, pero hindi dapat nagtatagal. Hindi dapat tayo nag-i-stay doon sa ganong sitwasyon na 3 taong ka ng sakbibi lang ng lungkot. Leader ka pa naman. O kaya humahawak ka na ng life group pero sakbibi ka pa rin ng lungkot. Hindi. You should know it na dapat maging masaya ka. Sabi mo sa sarili mo ngayon, declaration by faith, dapat maging masaya ako. I-declare mo yan, dapat maging masaya ako. Alang, dating. Declare mo by faith. Sabi mo, dapat maging masaya ako. Yung iba, hindi masabi kasi walang asawa. Sa isang iglap, huwag mong kalilimutan, may isang iglap. May isang iglap. Baka paglabas mo dyan, makakabungguan mo yung mapapangasawa mo. Aba. Ha? May isang iglap kasi. Huwag mong minusin ang sitwasyon mo
hari ng mga hari, may-ari ng langit at lupa, Diyos na lumikha ang nasa iyo at nasa akin. Respetuhin natin ang presensya ng Diyos. Panampalatayanan natin ang kanyang sinasabi. Sa isang iglap, may mangyayaring maganda. Number 2. Ang ating buhay ay may espiritu at kaluluwa at kalikasan ng Diyos. Ito ang tunay na tao. Kaya napapansin nyo, pag tayo po ay nagiging malapit sa Diyos, merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin eh. Ang ating buhay ay espiritu, ay may espiritu, kaluluwa at kalikasan. May physical na katawan, may kaluluwa, may espiritu. Mapapansin nyo, nung hindi pa tayo born again, alipin ng ating kaluluwa ang physical na katawan natin, kaladkad ng laman ang ating kaluluwa kahit saan magpunta. Kaya, may bisyo tayo, okay lang, hindi tayo nakukonvict. Pero nung na-born again ka ngayon, nagkakagulo sa loob. Merong bungguan sa loob. Gusto ng espiritu mo pumunta sa church. Yung kaluluwa mo na sanay na alipin niyang kanyang pisikal na katawan. Yung lalagyan, ayaw, natutulog. May bungguan. Kaya nga, anong sabi ni Pablo? Live by the Spirit that ye may not fulfill the lust of the flesh. Kailangan mamuhay ka ng ayon sa Espiritu para anumang bunggo o anumang gawin ng kaaway sa loob, mananalo ka. Kaya ako gustong ituro sa inyo na dapat kang maging masaya. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang ating buhay ay may espiritu. Kaya pagka ikaw ay buhay ang espiritu mo, merong lumalaban sa iyong pisikal na katawan na lalagyan. Kalad ka rin ka man yan sa mundo, may nagre-resist na spirit kasi pinapakain mo ng salita ng Diyos. Subukan mong huwag kang kumain, manghihina ka eh. Kahit na matalas ang memorya mo, matalas ang mata mo, matalas ang pakiramdam mo, nanghihina ang physical na nating katawan. Ganon din ang espiritu natin. Kailangan kumain ng salita ng Diyos. Yung kaluluwa natin, dapat nai-enhance lagi ng Word of God. Kaya napakahalaga eh. Isipin mo, pagka ang Diyos nasa iyo, ano kaya ang pakiramdam mo? Pag malungkot ka, sa tingin mo masaya ang Diyos? Hindi. Para bang sinasabi ng Panginoon, anak, hindi mo ba alam, nandito ako sa loob? Nandito lang ako. Amen ba? Ha? Now, number 3. Maging masaya ka sa kung ano ka. Maging masaya ka na malaman likha ka ayon sa wangis ng Panginoon. Kayo ba masaya kayo na talagang anak kayo ng Diyos? Yung iba kasi, lulugulugong pagka-Kristiyano. Ito na naman, linggo na naman, laban na naman. Lagi na lang akong nare-rebuke pag nangangaral si Apostol Art. O kaya ni Rev Gio. Lalo pa itong Pastor Ganing ito. Alam niyo mga kapatid, pag tayo'y pinapaalalahanan, pag nakakarinig tayo ng aral, mahal tayo ng Diyos. Amen? Maging masaya ka sa kung ano ka. Maging masaya ka kahit ganyan ang height mo. Maging masaya ka kung sakto lang ang itsura mo. Maging masaya ka kung anong meron ka. Kwinento ko na nga nung workers convention, yung kinukumpara nung isang magandang teller, nakatamtaman lang ang height, ang itsura. Doon sa magandang teller na matangkad, tsaka ang ganda ng itsura, buti pa siya. Ang ganda-ganda, laging pinupuri pag kami magdedeposito sa bangko. Hinold up yung bangko. Ang kinuhang hostage yung maganda. Ang sabi niya, may ikinaganda din naman pala, ang katamtaman lang ang ganda. Kwento ng isang sundalo eh.
Yung sundalo, maliit lang siya. Dahil sa maliit lang siya, mababa ang ranggo, siyang laging inuutusan ng kapitan. Sabi niya, pambira naman itong si Sir, laging ako'y utusan. Mangyayari, magiging kapitan din ako. Napaengkwentro sa labanan. Matangkad yung kapitan Dahil sa siya'y maliit, nakakuble. Bak. Yung kapitan, labas ang ulo, tinamaan. Ang sabi niya, may ikinakabuti din pala ang maliit. Do not underestimate yung sitwasyon mo, ano ka ngayon. Sapagkat gugulantangin ka ng Diyos sa ayon sa pagkakadisenyo niya sa iyo. Meron kami miyembro. Sabi yun, kinukwento ni Bishop minsan na exotic ang ganda. Aba, sabi ko, wag mong minus-minusin yan. Nakapag-asawa yon ng foreigner. Mayaman. Nagulat si pare ng bisita ko si Bishop Art Ipinagbubukas ng pintuan ng Mercedes-Benz yung miyembrong exotic ang ganda Sabi ni Apostol, kita mo nga naman. Merong nakalaang destiny at season ang Diyos sa'yo. Magugulat ka na lang. Dati nangangarap ka lang ng negosyo, ngayon halos pila ang taong pumapasok sa iyong negosyo. Kasi may isang iglap. Amen? Patunayan ko sa inyo. Sarap nitong aral na ito. Maging masaya ka kung ano ka. Pastor, tricycle driver lang kaya ako. Jeepney driver, paano ako magiging masaya? Araw-araw ako namamasada. Makipag-negotiate ka sa Diyos. Ito, sinabi ko sa isang tricycle driver lang, ganito ang gawin mo. Tip ko sa iyo, sabi ko. Darating yung araw, hindi lang 3 gulong ang mamanehoin mo. Ang gagawin mo, unang pasahero mo o huling pasahero mo, araw-araw, huwag mong pagbayarin para sa Panginoon. Ginawa niya yon. Last trip lagi, basta last trip, puno man yon, hindi niya sinisingil, para sa Panginoon. Then later on, binago niya, unang sakay niya sa umaga, para sa Panginoon. Nagulat siya. Hindi na lang 3 gulong binigay ng Diyos sa kanya. Naging 4 na ang gulong. At may dagdag pa na another na 4 na gulong. Ibig sabihin, nagkaroon pa siya ng ibang sasakyan. Huwag mong minusin ang kakayanan ng Diyos kasi ang Diyos siya ng mga imposibleng bagay. At ang good news ko sa iyo, wala siya sa labas ng buhay mo, nasa loob. Ramdam niya yung lungkot mo, ramdam niya yung hinagpis mo, rinig niya yung bulong ng iyong hininga. Alam niya at basa niya ang iyong nasa isip. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo. Number 4. Hindi natin madidiscover ang tunay na tayo hanggat hindi natin tinitignan ang kagandahan ng pagka-obra maestra natin sa Diyos. Tandaan mo ikaw at ako, obra maestra ng Diyos, masterpiece ng God. Nung nilikha niya ang lahat ng bagay, inihanda niya lahat yon, nasiyahan siya. Pero nung likhay niya ang tao, lubos siyang nasiyahan. Kaya kapatid, huwag mong titignan na bubunggo sa iyong isipan at diwa o kakayanan para paniwalaan ng Diyos dahil ikaw ay payat, panot, sakang, matangkad, mahirap, parang walang magtitiwala sa iyo, huwag mong titignan yon. Bakit? May kakaiba na nasa iyo at yan ay ang Diyos. Amen? Amen ba? Tingnan nyo obra maestra tayo ng Diyos. Ibig sabihin, masterpiece ng God. Tingnan nyo. Number 5.
Tignan natin ang ating kalooban. Napakaraming idiniposito ang Diyos sa ating buhay. Okay? Ang ating buhay ay buhay katwiran, banal, kagalakan at alam niyo ba, may idiniposito ang Diyos sa buhay mo, napakaganda. Ang daming idiniposito ng Diyos, diskubrihin mo lang. Magugulat ka, kaya ko palang magpatawad. Grabe naman, meron palang napipiga sa aking kabutihan ding lampas doon sa natural. Kaya ko palang umunawa, grabe, sa sobrang tindi, kaya ko palang ibigay ito. Magugulat ka, may makakatas na kakaiba sa buhay mo pag naiintindihan mo na ang Diyos nakatira sa iyo at wala kang opsyon dapat kundi maging masaya sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pagkalugi, sa kabila ng sitwasyon mo, sa kabila ng may sakit ka, may taning ka, dapat kang maging masaya. Ako, sinabihan ako ng doktor ko. Kasi nung ako'y 19 years old, diagnosed ako ng heart enlargement. Pagpasok ng 2025, nagulat ako, hinahapo ako. Nagkamanas ang aking paa, nagpa-check up ako, bumalik yung aking dating sakit. Sabi sa akin, yung puso mo, 29.7 ang function. Did you not know that anytime you might die? Sabi sa akin ng doktor ko. Ang function ng puso ko na normal, ganyan. Ang function ng puso mo, ganun. Ang sabi niya sa akin. Nung una natakot ako. That was just last February. Pero alam niyo ang sabi ko, Lord, binibigyan kita ng dahilan para buhayin mo pa ako uli. Binibigyan kita ng katwiran para buhayin pa ako. Bakit? Hindi pa tapos sa pag-aaral ng anak ko. Nagpapatayo pa kami ng templo sa Santa Cruz. Marami pang tao ang mabuborn again dahil sa buhay ko. Binibigyan kita ng dahilan para buhayin pa ako. Naalala ko yung sinabi ni Reblin, pag hindi mo pa oras, kahit anong mangyari, hindi ka mamamatay. Bakit? Kanya ang buhay at kamatayan, ang pahintulot nasa Kanya. Kaya makita ninyo si Job, laksa-laksang pagsubok sa Kanya, dumating, ano sabi ng Diyos? Huwag mo lang siyang papatayin. Mga kapatid, tignan natin ang ating kalooban, napakaraming diniposito ang Diyos. Magugulat ka, may mapipigang pagpapasensya pa sa iyo, lampas sa natural. Magugulat ka, kaya mo palang magbigay. Yung babaeng ang balo isusubo na lamang nila, pinakain pa dun sa propeta. Nagulat na lamang sila, walang tigil ang daloy ng langis at bigay ng arena. Gusto mo ba makaranas ng walang patid? Amen? Siguruhin mo lang na nauunawaan mo ang Diyos nasa iyo. Kaya hindi ka pagkukulangin ng Diyos Ha? Kaya pag may problema, nakangiti ka pa rin. Bakit? Dapat akong maging masaya. Kasi masaya yung nasa loob ko Masaya na ako'y pagpalain. Sa tingin mo ba pagka ikaw ay malungkot, masaya ang Diyos? Hindi. Sinasabi niya, matuwa ka anak, nandito ko sa loob. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi mo si apostol natin, Pastor, hindi mo sukat akalaing magiging mang-aawit yun Amen? Makakapag-produce ng mga kanta. Bakit? Kasi biyaya ng Diyos yun. Ang sabi ng Bible, mga awit 139 verse 14, pinupuri kita o Diyos. Marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo'y kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y kinikintal. Kailangan mong magpuri sa Diyos Bakit? Kasi grabe ang ating Panginoon. Naalala niyo ba si Jose? Si Joseph? Hindi naman niya ginustong siya nakapanaginip. Hindi naman niya hiningin, Lord, gusto ko managinip. Hindi, may dumapong panaginip lang sa kanya.
Yun na ang mitya ng gulo ng buhay niya. Di ba? Hindi naman niya piniling, Lord, gusto ko managinip ako. Hindi. Nagkaroon siya ng panaginip. Nung ikwinento niya, nagkagulo na. Yun ang starting point ng chaos ng buhay niya. Pero kailangan niya palang dumaan sa season na yon. Di ba? Sipin niyo, nagalit ang kanyang mga kapatid, pati tatay at nanay niya, hindi siya maunawaan. Then pinagtulungan na siya. Mula doon sa, gusto na siyang patayin. Buti na lang, nihulog lang sa balon. After that, ibinenta. Matapos ibenta, si Joseph, yun yung season na hinuhubog na siya. Napaganda ng konti ang buhay sa lugar ng Putipar. Araw-araw naman siyang tinutokso, pinapakitaan ng hita, pinapakitaan ng likod. Hanggang wala na, nilatag na ng babae. Tumakbo pa rin siya. Nakulong. Pagdating sa kulungan, matagal na season yung nakakulong siya. Pero alam niyo ba, lahat ng bagay pala na yon dapat mangyari. At yung ultimate na chaos sa buhay ni Joseph, yung siya'y makulong. Pero yun pala ang jumping board niya from prison to become the second powerful man in Egypt during his time. Aba, sa isang iglap, pinatawag siya. Joseph, alika. Nakalimutan kita, pasensya ka na. Hindi ko na nasabi. Ngayon, alika. Tinawag siya. Mula doon sa panaginip niya, na gift, na idiniposito ng Diyos sa kanyang buhay, na ipaliwanag niya yung panaginip ng paraon. Sipin mo, sinuotan siya ng singsing. Ang tanging pagkakaiba lang natin sa pamamahala ay ang aking pamilya at ang tronong ito. Ang hindian mo, hihindian ng Ehipto. Ang oohan mo, oohan ng Ehipto. Ay, ganun katindi. God gave us the authority. Whatsoever you bind in earth will be bound in heaven. And whatsoever you loose in earth will be loosed in heaven. Yan ang sabi ng Diyos eh. Kaya nga, kailangan mong purihin ng Diyos. Dapat kang matakot sa Diyos lang eh. Wala kang dapat katakutan, Diyos lang. Sabi ng Bible, sa loob ng aking puso, lahat ito'y kinikintal. Kaya you have to appreciate the presence of God in your life. Kaya wala kang karapatang malungkot, mainis, matakot, mangamba, magalit. Bakit? Nandyan si Lord eh, sa buhay mo. Amen? Pang-anim. Hindi tayo dapat malulungkot. Tingnan mo nga katabi mo, mukhang malungkot ba? Magagalit, bigo na tao. Sapagkat yun ang nais ni Satanas na isilid sa ating isipan. Alam niyo ba ang gusto ni Satanas? Maglagay lang siya ng negatibo sa isip mo, talo ka na. It will ruin your day. Maglagay lang siya ng inis, wala na. Talo ka na. Hindi ka naman yan gugulantangin, igugupo niya ng bigla. Hindi. Isang iglap lang na bigyan kanya ng inis, sira na ang buong maghapon mo. Bigyan lang kayo ng pagtatalo ng mag-asawa na hindi nyo na-settle, gulo na ang buhay mo. Yun yung gustong ilagay ni Satanas sa atin. Kaya wag tayong titingin sa maling bagay. Nauunawaan natin dapat pagka ito'y kilos na ng kaaway. Ito na. Bago ako magtapos, di pa nag-aalarm. Lucas 5:1-7. Sa Luke chapter 5, verse 1-7, merong isang bagay na nangyari. Sabi niya, minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa tabi ng lawa, wala sa bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng lambat. Verse 3, sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka, ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang malambat upang manghuli. Verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahusili sila ng maraming isda. Halos mapunit ang kanilang lambat. Guhitan niyo yung halos mapunit.
Verse 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Ito yung kwento na nakaranas ang mga mangingisda ni Simon, sila Simon, nang halos mapunit-punit ang kanilang lambat. Sino rito yung gustong makaranas ng halos mapunit-punit ang lambat? Makinig muna kayo. Si Lord, mangangaral siya. Yung mga tao nag-uunahan, gustong makarinig ng aral eh. Nung nakita ni Lord yung bangka, sabi niya, Simon, pwede ba ipakiusod mo ito? Mangangaral ako. Nung nangangaral na siya, matapos siyang mangaral, uwian ng mga tao, sabi ni Lord kay Simon, Simon, ihulog niyo ang inyong mga lambat. Sabi ni Simon, Lord, magdamag po. Pansinin niyo guro. Sabi niya, guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ang tawag niya, teacher. Hindi pa niya tinatawag na Lord. Guro. Magdamag kaming nanghuli, ngunit dahil sa sinabi niyo, wala kaming huli, sabi niya, ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang lambat. Nung ihulog nila ang lambat, pansinin niya, buong magdamag, walang isda. Walang mahuli, kahit na ayungin. Wala. Pero sabi ni Lord, ihulog mo ang lambat. Ginamit ni Lord yung bangka ni Simon. Tumulog na. 5 minuto na lang anak. Tapusin ka na. Ang sabi ng Bible, nung ihulog nila ang lambat, dahil ang sabi ni Simon, dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko lambat. Nung inihulog ang lambat, ang dami nilang nahulit. Ang sabi ng Bible, ang description, halos mapunit ang kanilang lambat. Tinawag pa nila yung kabilang bangka, tulong saklolo. Napuno yung bangkang isa, halos lumubog pa. Sino ang gustong makaranas ng halos mapunit-punit na lambat? Halos mapunit-punit na lalagyan. Halos hindi ka magkanda-ugaga sa pagsaserve sa customer mo. Dahil nag-uunahan sila. Halos nag-uunahan yung sasakay na pasahero sa sasakyan mo. Halos nag-uunahan na kontrata na pipirmahan mo. Bakit? Kasi ang isang katotohanan, sabi ko nga sa inyo, kapag sumunod ka, makakaranas ka ng halos mapunit-punit na lambat sa dami ng huli at halos lumubog na bangka sa dami ng huli. Merong 300,000 mahigit na tao sa Batangas City. Kung ikaw ay may negosyo, ang idideklara mo, Panginoon, pumila na lang sa aking tindahan, negosyo, customer ko. Panginoon, makakaranas ako ng halos mapunit-punit na lambat. Yung lambat is sisidlan yun. Wala silang nahuli. Pero nung inihulog nila ang lambat, sa isang iglap, sabi siguro ng Lord, lahat ng isda na hindi pumasok sa kanilang lambat kagabi, pasok! Pasok! Abay, nagulat sila halos mapunit-punit. Kapatid, kung nag-a-apply ka abroad, na ang tagal mo nang pumipila sa agency, hindi ka mahuli-huli. Ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Makakaranas ka ng halos mapunit-punit na lambat na buhay. Halos lumubog sa... Yung bang walang paglagyan sa pitaka mo ng pera kasi halos lumuwa. Amen? Nakapila yung tao para yung sa kontrata sa negosyo mo. I'll tell you, 300,000 plus ang tao sa Bawang Batangas. Kayang-kayang dalhin ng Diyos sa iyo ang 10,000, hindi ka na magkanda-ugaga. Kung ikaw ay nagmamaneho ng jeep, pagparada mo, puno agad. Kung ikaw ay may negosyo, kung anumang klaseng negosyo mo, I'll tell you, ipagamit mo lang sa Diyos ang buhay mo. Yung bangka mo na buhay mo, pupunuin ng Diyos ng isda. Yung isda, it represents blessing. Maging aware ka, may kayang gawin ang Diyos.
Ang sabi ng Bible, siya ang may likha ng lahat ng bagay eh. Sa isang iglap, kaya niyang utusan. Magugulat ka galing sa norte, galing sa south, galing sa east, galing sa west. Bakit? Isipin mo, pag may negosyo ka, ang bihira, hindi na tayo magkanda-ugaga sa dami ng customer po. Pwede ba sa susunod naman? Amen? Gusto nyo bang ma-experience yung halos mapunit-punit na lambat? Ang declaration ko sa lahat ng may negosyo, may pinagkakakitaan, merong mga bagay na inaantay, may experience mo ang halos mapunit-punit na favor ng Diyos sa buhay mo. Hindi mapupunit, pero halos mapunit-punit. Amen? Amen ba? Pangpito. Last. Tandaan natin, dapat maging masaya tayo. Sapagkat masarap sumunod at mahalin ang Diyos. Alam niyo ba ang pinakamasarap mahalin? Diyos. Ha? Kaya nakita ko kay Bishop, kay ang ating apostol, mahal na mahal niya ang Diyos eh. Dahil mahal na mahal niya ang Diyos, kita ninyo, halos mapunit-punit yung sisidlan ni Bishop sa pagpapala sa buhay niya. Bakit? Kasi nga, dumadaloy yun sa atin. Siya yung pinuno natin, dadaloy yun sa atin. Bakit? Kasi ang declaration natin ngayon, 2025, United, Unstoppable Move of God. Amen? Hindi mo na kayang pigilin ang kilos ng Diyos. May gagawin ang ating Panginoon. 2 minutes. Kapatid, tandaan mo dapat maging masaya ka. Unfair sa Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo kung malungkot ka. Bakit? He did everything for you. Package deal yun. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ang isang bagay na sinabi niya, it is finished. Naganap na, tapos na. Para ba niyang sinasabi sa iyo, tapos na, Claire, maligaya ka na dapat. Tapos na, Boyet, mayaman ka na. Tapos na, Pedro, magaling ka na. Sa isang iglap, have this kind of faith. Gugulantangin ka ng Diyos paglabas mo sa simbahang ito. Amen. At hindi imposible. Kayang gawin ng nasa iyong loob na Diyos yun. Amen? Kaya, panghuli na gusto kong sabihin, masarap sumunod. Sumunod ka lang. Si Joseph nga ay sumunod, hindi niya naiintindihan. Sakbibi siya ng lungkot. Pero jumping board pala ng Diyos yun sa kanya. Sipin mo, first step pa lang, pinag-interesan na buhay niya. Second step, second problem sa kanya, binenta, nakulong. Pinagkatiwala ng konti, nakulong. Ang tagal sa kulungan. Pero nung nasa tugatog na siya ng isang iglap, pinatawag. Hindi niya sukat akalaing haharap siya sa paraon. At pagharap niya sa paraon, ginulantang siya ng bigla. Sinuot yung singsing sa kanya. Ikaw yung pangalawang pinakamakapangyarihan sa lupain ng Ehipto. Huwag kang matgulat kung yung papel mo ng pag-a-apply nasa ilalim. Pag hinugot ng anghel ng Diyos yun at nilagay sa ibabaw, walang po pwedeng tumakip doon. Amen? Wait for your kairos time. Antayin mo yung tamang time sa iyo. Huwag mong madaliin. Hindi nakukuha sa pagmamadali ang panahon ng Diyos. Kanya yon at walang pwedeng makialam. Pag panahon na ng Diyos para pagpalain ka, walang po pwedeng humadlang doon. Pag ang kontratang inaantay mo ay kahit na sino ang sumanggal lang doon, pag sinabi ng Diyos, ito na yon. Nobody can touch that contract. Nobody can touch that blessing. Why? Because He is very powerful God. At siya ay nasa atin. Tumayo tayong lahat. Tayo. Guys, magpipray ako. Nandiyan ka man sa taas, nandito ka, nanonood ka sa live natin. Sasabihin ko sa iyo, dapat kang maging masaya. Dapat maging masaya ka. Yun ang status mo dapat. You should be happy. Ha? Nagre-rejoice ka dapat. Bakit? Ang Diyos nasa iyo.
ang makapangyarihang Diyos na sa atin. Sa isang iglap, kaya kang pagalingin. Sa isang iglap, kaya kang paunlarin. Sa isang iglap, pwede kang makapag-asawa. Sa isang iglap, pwede kang makapagpunta sa iyong pupuntahan. Why? Because God is a God of order. Inaayos lang ng Diyos yung buhay mo. Magpaayos ka lang, sumunod ka lang. Mahalin mo ng todo ang Diyos at may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Come on, taas natin ang ating kamay. Come on. Taas natin ang ating kamay. At sa ating pagtaas ng ating kamay, have the faith. Have the faith. Kumbinsihin mong sarili mong dapat maging masaya ka. Sa lahat ng dumadanas ng sitwasyon na hindi may paliwanag, may ilarawan, I'll tell you, sa isang iglap kayang ayusin ng Diyos yan. Pumunta ka sa unahan. We will be having a general prayer. Kung anong kailangan mo, mag-abroad ka, gusto mo mag-abroad, meron kang inaantay na blessing. Meron kang inaantay na kagalingan. Just come in front. Come on, takbo, bilis. Okay, now, ano man yung inaantay mo, I'll tell you, ano man yung inaantay mo, pagpapala man yon, biyaya ng Diyos, pabor yun, this time, have the faith. Taas mo yung kamay. Purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Glory be to God. O Diyos, napakabuti mo. Panginoon, naiintindihan namin, hindi po namin alternatibo ang pagiging masaya, kundi ito'y dapat yung estado namin. Ito yung estado namin, ito yung tayo namin. Lord, nakikita mo ang lalaki at babae nandito sa unahan. Hindi ko alam kung anong kanilang gusto. Hindi ko alam kung anong kailangan. Father, Heart God, you are the most powerful God na pinagkatiwalaan namin ang aming buhay. At wala ka sa labas ng aming buhay, nasa loob ka. Panginoon, ngayong oras na ito, I pray today, O God, in Jesus' name, mula sa mayaman mong trono sa langit, idantay mo ang iyong mapaghimalang kamay sa bawat ulunan. Ngayon, in Jesus' name, sa bawat ulunan, sa bawat katawan na yan na may sakit, sa bawat puso na yan na nag-aalinlangan, sa bawat isipan na yan ngayon na nagdududa, in the name of Jesus. And Father, Heart God, let the power of the Holy Spirit manifest today. In Jesus' name. In Jesus' name. I declare it, O God. Mararanasan namin ang halos mapunit-punit na pagpapalang buhat sa iyo. Mararanasan namin ang hindi namin naiintindihang galing kung saan galing na biyaya ang darating sa amin. Lord, makakaranas kami ng himala ng kagalingan. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, mag-uunahan ang mga biyaya, himala, pabor, pagpapala ng darating Panginoon sa aming mga buhay. Hindi po namin mauunawaan, O Diyos, ang mangyayaring mga susunod na bagay sa buhay namin. Subalit alam namin, kagaya kay Job, kagaya kay Joseph, kagaya kay David, Panginoon, na-experience nila yung grabing kilos mo. Lord, I declare and pray today, yung wala pang asawa, na matagal nang nag-aantay siya, I declare it and I believe it in my heart, meron kang inihanda para sa kanila. And Lord, yung mga pumapasok sa negosyo, may existing na negosyo sila, I pray, O God, today, kung paano mo tinawag ang mga isda pumasok sa lambat ni Simon. Lord, tatawagin mo rin ang mga tamang tao na siyang magiging customer nila sa anumang uri ng negosyo meron sila. In Jesus' name, papapasukin mo rin sila sa kanilang lambat. In Jesus' name. In Jesus' name. At ipaparanas mo, Panginoon, yung halos mapunit-punit na experience, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sinasaway namin ang lahat ng uri ng pagdududa. Kinakansila namin ang lahat ng pagdududa, pangamba sa buhay ng bawat isa sa amin. And today, Lord, I declare your most powerful name, Lord God, ang siyang mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po. Dampian ng iyong kapangyarihan, ma-assure ang mga nasa unahan na tumungo sa unahan ang iyong pakikialam mula ngayon, O Diyos.
sa kanilang buhay. Lord, salamat po, pagpalain mo ang lahat, maging sa mga nanonood sa aming pong online service. Lord God, sinasaway namin ang lahat ng dahilan kung bakit hindi sila nagiging masaya. And we declare, O God, beginning today, walang pagsidlan ang saya at ligaya sa puso ng bawat isa sa amin. To you alone all the glory and all the honor and praise, because we receive it already. In Jesus' name, amen and amen. Receive your miracle. Tanggapin mo yung himala mo. Tanggapin mo yon.